Magandang araw mga giliw naming mag-aaral. Para sa ikasampung baitang, narito na naman po tayo muli para sa isa na namang video tutorial patungkol sa inyong self-learning module sa Araling Panlipunan, Unang Markahan, Module 2, mga isyong pangkapaligiran. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang tinatawag na climate change. Ano nga ba ang climate change? Meron po tayong dalawang technical na kahulugan nito. Subalit, atin muna natin tunguhin ang mga layunin sa araling ito. Una, ang mga mag-aaral sa kanilang kakayahan ay nakapagbibigay ng ideya at ipapamahagi sa iba ang epekto ng climate change sa kapaligiran, lipunan at kabuhayan ng tao sa bansa at sa daigdig. Pangalawa, ang mga mag-aaral sa kanilang kakayahan ay natutukoy at naibibigay ang mga suliraning pagkapaligiran na nararanasan sa sariling pamayanan. Ano nga ba ang climate change? Meron po tayong dalawang uri ng kahulugan. Una, ay mula sa American Meteorological Society. Sabi rito, ang climate change ay tumutukoy sa anumang sistematikong pagbabago sa pangmatagalang estatistika ng mga elementong pangklima gaya ng temperatura, galaw o pwersa ng hangin na nananatili sa loob ng mahabang panahon. Pangalawa, ang tinatawag nating United Nations Framework Convention on Climate Change. Ang climate change daw ay isang pagbabago sa klima na maiuugnay sa mga pagbabago sa karaniwan o pag-iiba-iba ng mga elementong pangklima sa loob ng mahabang panahon. Sa madaling salita, ang climate change ay tumutukoy sa pagbabago sa climate pattern o nakagisna nating klima sa loob ng maraming dekada at patuloy na nagbabago. Partikular ang pagtaas ng temperatura sa atmosfera na naging resulta sa mas matindi at mas mapanganib na kondisyon ng panahon sa mga susunod na taon. Puntahan naman po natin ang mga kaisipan patungkol sa climate change. Puntahan naman po natin ang mga kaisipan tungkol sa climate change. Nariyan ang global warming at greenhouse effect. Sabi rito, ang global warming ay tumutukoy sa nararanasang pagtaas ng katamtamang temperatura ng himpapawid at ng mga karagatan sa mundo nitong mga nakaraang dekada. Ayon pa sa mga siyentipiko, ang naranasang pag-init nitong huling 50 taon ay gawa mismo ng tao. Ang global warming ay ang pagtaas din ng antas ng carbon dioxide at iba pang mga greenhouse gases na resulta ng pagsunog ng produkto mula sa petroleum langis, pagpapanot ng kagubatan, pagsasaka at iba pang nagagawa ng tao. Ang siyang mga naging pangunahing sanhi ng pag-init ng ating mundo. Ang greenhouse effect naman ay isang pangyayari kung saan nadadagdagan ang init ng ating mundo dahil ito sa pagbagal ng paglabas ng init na sinisipsip ng ating greenhouse gases. Ang greenhouse gases ang siyang sumisipsip ng radiation at ilalabas naman kahit saan. Pagkatapos ay sisipsipin naman itong muli na siyang rason kung bakit hindi agad nakakalabas ang init sa ating mundo. Narito naman ang ilan sa mga harmful greenhouse gases: carbon dioxide, nitrogen oxide, methane, at water vapor. Talakayin naman natin ang Revolusyong Industrial at ang tinatawag na Montreal at Kyoto Protocol. Sabi rito, ang Revolusyong Industrial ay ang pag-aaral ng Europa at ilan ng Amerika noong 1930 at napatunayan nito na ang pagtaas ng temperatura sa atmosfera ay dulot ng pagtaas ng paggamit ng carbon at dito nagsimula ang tinatawag na Revolusyong Industrial. Matatandaan ninyo sa inyong pag-aaral, ang Revolusyong Industrial ay ang paggamit ng mga makinarya na kung saan napapalaki nito at napaparami ang produksyon. Ang Montreal at Kyoto Protocol naman ay isang protocol na nilagdaan ng maunang na bansa sa daigdig na nagpapahayag ng kanilang pagsang-ayon na bawasan ang paggamit ng mga kemikal na nakakasira sa ozone layer bilang pagtugon sa mga epekto ng global warming. Narito naman ang 8 bansa na tinatawag natin o kasapi sa tinatawag na Group 8 or G8. Pinangungunahan ito ng bansang Estados Unidos, sinundan ng Russia, Japan, Germany,
United Kingdom, Canada, Italy, at France. Pansinin ninyo na ang mga bansang ito ay tinatawag na mga industrialisadong bansa. Kapansin-pansin din na wala rito ang bansang China. Narito naman ang bahagda o porsyento ng kanilang kontribusyon sa tinatawag nating carbon dioxide emission. Ang United States of America mayroong 24%. Ang Russia naman ay mayroong 8%. Japan may 5%. Germany mayroong 4%. Samantalang ang United Kingdom, Canada, at Italy ay mayroong tig 2%. Habang ang France ay may 1%. Yan po o ganyan karami ang kanilang kontribusyon na tinatawag nating carbon dioxide emission. Talakayin naman natin ang mga maling gawain na nakapagpapataas ng greenhouse gases emissions. Una, ang tinatawag na cap and trade. Ito ay pagpayag na ibenta ang karapatan o permisong magtapon ng mga greenhouse gases sa atmosfera. Ginagawa ito ng ilang mga bansa na kung saan pinapayagan nila na magtapon ng mga greenhouse gases ang mga malaking kumpanya kapalit ng pagbabayad ng pera. Meron naman tayong tinatawag na carbon capture and storage. Ito ay teknolohiyang nakakapigil sa paglabas ng carbon mula sa paggamit ng fossil fuel. Ang fossil fuel po ay ginagamit natin sa ating mga power plants para makapag-produce ng tinatawag na kuryente na siyang ginagamit natin sa produksyon at syempre sa ating mga pahipahan. Sa prosesong carbon capture and storage, inilipat ito at ibinabaon sa kailaliman ng lupa sa loob ng mahabang panahon. Subalit, merong panganib itong dala sapagkat kung merong lindol na darating, merong tsansa o malaki ang tsansa na magkakaroon ng tinatawag na singaw or leak or leakage at peligrosong malanghap ang carbon o ang karbon na nakakasira at nakakamatay sa mga hayop at taong naninirahan malapit dito. Ang carbon capture and storage naman ay mayroong di mabuting dulot. Mapanganib ang gawain ito dahil kapag nayugyog ng lindol ang kalupaan at nagalaw ang mga carbon na naka-storage, masisira nito ang mga tubong dinadaluyan kaya sinisingaw nito ang peligrosong gas na siya namang malalanghap ng mga hayop at tao na maaaring magresulta sa pagkamatay o pagkasira nito. Siyempre, nariyan din ang kontrobersyal na paggamit ng enerhiyang nuklear. Ito sana ang ipinapakilala bilang malinis na alternative sa fossil fuel dahil hindi ito naglalabas ng anumang carbon footprints. Subalit, ang katotohanan, tanging ang reactor lamang ang walang carbon subalit ang pagtatayo ng mga plantang nuklear ay nangangailangan ng matinding enerhiyang nagmumula sa fossil fuel. Idagdag pa ang peligrong maaring mangyari o maidulot kapag nagkaroon ng tinatawag na sakuna o aksidente sa mga plantang nuklear. Alalahanin natin ang nangyari sa Chernobyl at Fukushima Daiichi Nuclear Prefecture sa Japan. Nariyan naman ang tinatawag na geoengineering. Ito ay tumutukoy sa intensyonal o sinasadyang pangingialam ng mga tao sa kapaligiran upang puntahin ang global warming at climate change. Mayroong isinasagawang hakbang o eksperimento ang ating mga eksperto at siyentipiko upang masolusyonan ang global warming at climate change. Subalit, meron din itong mga di mabuting dulo. Sa paggamit ng solar radiation management, nauuwi naman ito sa pagtaas ng asido ng karagatan at ang iba pang mga paraan kung saan nagdudulot ng pagkasira ng ating kalikasan. Narito naman ang mga senyales o palatandaan na meron na tayong global warming na nararanasan sa ating bansa. Una, ang pagkatunaw ng niebe sa Artiko, pagkalat ng mga sakit, tagtuyot, pagbaha at mga super typhoon, pagkasira ng tirahan at ng mga hayop, mas tumindi ang asido sa mga karagatan, at polusyon sa hangin at heatwave. Ngayon naman, para sa gawain 9, apektado ka, itala ang mga epekto ng climate change sa iba't ibang aspekto sa graphic organizer at sagutin ang kasunod na mga tanong. Para sa graphic organizer na ito, nakalagay dito ang epekto ng climate change
At paano ito nakakaapekto sa kalusugan, sa kapaligiran at sa ekonomiya? Ito naman ang aking mga sagot o suwestyon na sagot para rito. Para sa kalusugan, nagdudulot ng sakit. So, kayo na rin mismo ang magpaliwanag kung sakasakaling nagustuhan niyo ang sagot na yan. Sa kapaligiran naman, nagdudulot ng pagbaha, maaari rin sabihin, nagdudulot ng pagguho ng lupa, pagkawasak at pagkasira ng mga ari-arian. Sa ekonomiya naman, nagdudulot ng kawalan ng trabaho dahil sinisira nito ang kabuhayan ng tao. So, yan ay para sa gawain na. Sunod naman ay sasagutin natin ang pangprosesong mga tanong. Para sa unang bilang, ano ang climate change? Ano ang dahilan, palatandaan at epekto nito? Ito naman ang mga halimbawa na naibigay ko na gamit ang ating naunang video tutorial. Yan. Para masagot ito, kailangan ko munang ibigay ang kahulugan ng climate change at magbigay ka rin ng mga dahilan at epekto nito. Narito naman ang mga halimbawa. Yan. Sunod naman na bilang, paano tumutugon ang Pilipinas sa hamon ng climate change? Nararamdaman mo ba ito? Para masagot ito, ilahad kung paano tinutugunan ng Pilipinas ang climate change. Maaari ka rin sumangguni o tignan ang mga patakaran at batas na ginawa ng ating pamahalaan na sa ganon ay matugunan ang climate change. Para sa pangatlong bilang, sa anong aspekto ng pamumuhay ng mga Pilipino higit nararamdaman ang epekto ng climate change? Ipaliwanag at sagot. Para sa bilang na ito, ilahad kung paano nakakaapekto ang climate change sa pamumuhay ng mga ordinaryong Pilipino. Paano ito nakakaapekto sa ating kalusugan, sa kapaligiran, at sa ating pamumuhay. Maaari ka rin sumangguni sa nakalagay na URL nang sa ganon ay mapalawak pa ang iyong kaalaman patungkol sa climate change. Ngayon naman ay didiretso tayo sa mga gawain. Para sa gawain 10, ang pamagat nito ay buuin mo. Ang panuto, ang mga nakasulat sa shape box ay mga acronym ng mga ahensya, programa na tumutugon sa hamon ng climate change. Isulat ang ibig sabihin ng mga acronym na ito at kung ano ang ginagawa nila upang labanan ang mga suliraning dulot ng climate change. Para sa gawain na ito, ibibigay ko na kung ano ang kahulugan ng bawat acronym. Kayo na lang ang maghanap at maglagay kung ano ang kanilang ginagawa para malabanan ang suliraning dulot ng climate change. Ang kanilang mga ginagawa ay inyong makikita sa inyong self-learning module. Para sa UNDP, ito ay nangangahulugang United Nations Development Program. Ang UNFCCC naman ay United Nations Framework Convention for Climate Change. Ang CCC naman ay Climate Change Commission. Ang PTFCC ay ang Philippine Task Force on Climate Change. At ang IMF ay ang International Monetary Fund. Ayan, so ang mga kahulugan lamang o ang ibig sabihin ng acronym ang aking ibinigay. Para naman sa kanilang kompletong purpose o ang kanilang ginagawa ay inyong makikita sa inyong self-learning module. Sunod naman ay ang gawain 11A. Tukuyin mo. Sabi rito, isulat sa iyong sagutang papel ang tinutukoy ng sumusunod na paurusap. Pero para sa inyo, ay ibibigay ko ang mga kasagutan sa bawat bilang. Para sa unang bilang, pangalawang bilang, pangatlong bilang, pang-apat na bilang, at panglimang bilang. Sana'y nakuha ninyo at tatandaan ninyo ang bawat sagot ng bawat bilang. Sunod naman, para sa tama o mali, sinasabi rito, suriin ang mga pahayag sa ibaba. Isulat sa sagutang papel ang tama kung ito ay nagpapahayag ng katotohanan at mali naman kung ito ay walang katotohanan. Narito naman ang mga sagot. Ayan. Naway naging maganda ang resulta ng inyong pagsisisya para masagutan ito. At sana naging tama ang lahat ng inyong mga sagot. Sunod naman tayo dito sa talahanayan ng paglalahat para sa gawain 12A. Sabi rito, gamit ang mga kaalaman na inyong nakuha mula sa mga paksang binasa, gumawa ng talahanayan gaya ng nasa ibaba sa iyong sagutang papel.
So sa unang column o sa unang hanay, nagsasabi rito na kailangan mo maglagay ng mga suliraning pangkapaligiran na hulugan o paglalarawan. Ito naman ang aking suhestyon ng mga sagot. Problema sa solid waste, deforestation, pagmimina, at climate change. Hindi ko na ilalagay ang mga sanhi, epekto, mga ginagawa ng pamahalaan at iba pang sektor upang malutas ito at mga mungkaing solusyon sa suliranin. Kayo na rin mismo ang maglagay sapagkat natalakay na ito noong mga nakaraang video. Pwede ninyong balikan ang mga naunang video episodes nang sa ganun ay masagot ninyo ang mga sumusunod na mga hanay sa gawain ito. Lipat naman tayo dito sa gawain 13, anong nasa isip mo? So sasagutin nyo lang naman ang mga call-outs at isusulat ninyo sa kahon ang inyong mga sagot. Para sa unang call-out, ano ang kasalukuyang kalagayan pagkapaligiran ng Pilipinas? So, para masagot mo ito, ilarawan mo ang kalagayan pagkapaligiran ng Pilipinas. Marami pa rin bang basurang nakakalat? Hindi pa rin ba marunong mag-segregate ang mga tao? Kayo na ang bahalang maglarawan. Maaari mo rin ilahad ang mga pagbabago sa iyong paligid. Pwede may sabihin na sa iyong lokalidad ay mas dumami ang mga punong kahoy, ang lokal na pamahalaan ay nagpapatupad ng iba't ibang ordinansa para mabawasan ang problema sa solid waste. Depende na yan sa iyo. Maaari ka rin magsimula sa iyong tahanan. So sa iyong tahanan, ano ang iyong ginagawa upang matugunan ang suliranin ito? Maganda rin yung sagot para sa call-out na ito. Sa pangalawang call-out naman, sabi rito, bakit nagkakaroon ng mga suliraning pagkapaligiran sa Pilipinas? Paano naapektuhan ng mga suliraning ito ang mga mamamayan? Para masagot ito, ito naman ang aking suhestyon. Ilahad ang mga suliraning pagkapaligiran na iyong naranasan. Mas madali ang pagsagot kung ang iyong sagot ay mga naranasan mo na. Naranasan mo bang mabahaan, magka-landslide, masuspende ang klase dahil sa iba't ibang kalamidad, mga kalamidad na dulot ng kapabayaan ng tao? May mga nakita ka ba na basa sa dyaryo patungkol sa isyong ito? Pwede mo ilagay. Pagkatapos, paano ito nakaka-apekto sa iyo? Naapektuhan ba ang iyong pag-aaral, ang pamumuhay o ikabubuhay ng iyong mga magulang o pamilya? Pwede mo ring ilahad. Para sa panghuling call-out naman, paano tumutugon ang pamahalaan sa paglutas sa suliraning pagkapaligiran? Sa iyong palagay, sapat na kaya ang mga ito? Para masagot ito, maaari mong ilahad ang mga naging tugon ng pamahalaan. Kung pwede mong balikan ang mga batas, ordinansa o anumang patakarang itinatupad ng pamahalaan para manutas ang suliraning pagkapaligiran. Halimbawa sa iyong lokalidad, ano-ano ang ginagawa ng inyong lokal na pamahalaan upang mabawasan ang suliranin sa basura? So, pwede mong ilagay dyan. Yan ang aking mga suggestion na sa ganun ay madali ninyong masagutan ang gawain iyan. Para naman sa gawain 14 para sa bayan, para sa kinabukasan, ipapahayag mo dito kung ano ang magiging tungkulin o ambag mo sa paglutas sa mga suliraning pagkapaligiran at kung ano ang magagawa mo sa pangangalaga sa kalikasan ng ating bansa. Maaari kang sumulat ng maikling panata sa pangangalaga ng kalikasan. Isulat ito sa short cue pod. Gawing sabay o gawing gabay ang nasa ibaba sa pagbuo ng gawain ito. Para itong panunumpa or commitment para sa kalikasan. So, sasabihin mo ako si at iyong pangalan at maaari mo nang ilagay ang mga question na aking ilagay. So, para bilang isang mag-aaral, paano ka makakatulong para mabawasan ang problema sa basura? Ano ang mga pwede mong gagawin? Paano ka makakatulong para mabigyang halaga ang ating kalikasan sa iyong mumunting paraan bilang isang mag-aaral? So, maaari mong ilagay dyan at isulat dyan, kasabay ng pangako na pangangalagaan ng kalikasan. Tsaka landaan mo na rin at ilagay mo ito. Ayan. Yan muna para sa lahat ng mga gawain para sa module na ito. At sana'y nakatulong ito sa inyo at sa inyong pagsagot. Hindi ko na ilalagay dito ang mga question para sa mga sumusunod na gawain kagaya ng pagtataya at ang case study. Mas makabubuti para sa case study ay makipag-ugnayan ka sa iyong subject teacher sa araling panlipunan nang sa ganon ay lubos-lubos ang iyong pagkaintindi at pabagyan ka ng tamang gabay para rito. Sa pagtataya naman, mas makabubuting hindi ko na ibibigay dito ang mga question o ang mga sagot
para lubusan mong masukat kung tunay nga bang mayroon kang natutunan sa self-learning module na ito. Yan lang muna para sa araw na ito. Maraming salamat. Mag-ingat po tayo palagi at magandang araw.